Hello mga bossing! Kamusta kayo? Ayan, welcome back ulit dito sa ating page. Ayan, di na kasi ako nag-YouTube masyado eh. So, samahan nyo, mag-unbox tayo ngayon. So, ayan, nakikita nyo ba yung nasa harapan natin? Alam nyo ba kung ano yan? So, ito, isa to sa mga pangarap kong head. Ayan, may idea na agad. Sinabi ko na head. So, cylinder head ito mga bossing. So, syempre, 4 valves to. Syempre, nasa 4 valves na page tayo eh. So, ayan. Hindi ko na patatagalin pa. So, eto na siya. Papakita ko na kung anong klaseng head ito. Let's go! Ayan, eto yung nasa harapan natin ngayon. Medyo na-speechless ako kasi ako mismo first time ko makakita at makahawak ng ganitong klaseng head. So ayan, nakikita nyo Koso, ayan, tapos dock kit. So sa packaging pa lang mga bossing, ibang iba na to. Hindi to yung typical na Koso dock na air cooled na meron ako dati. Ayan, makikita nyo packaging pa lang. Tanggalin natin yung sticker. Naka-touching siya mga bossing. Ayan oh. So buksan na natin mga bossing kasi ako talaga excited ako. Although nabuksan ko na to, nakita ko na talaga kanina. So syempre excited ako na mapakita sa inyo mismo. Ayan, first time dito sa channel na to or dito sa page na to ng 4 Valves PH na mayroong review na ganito. So ayan, samahan nyo mag-review at mag-unbox nitong napakalupit na Koso dock na to. Papasana all na lang talaga. Kaso mga bossing, hindi sa akin to Hindi sa akin to, pambenta to. Sayang. Eh wala eh. Kung may extra money tayo, bibili tayo nito. Kaso wala. Kaya tis muna tayo. Ayan, tis muna tayo sa sok muna kasi ayun nga, sok na yung ibibuild ko lang sa akin. So game, wala nang paligoy-ligoy pa. Buksan na natin to. I-unbox na natin itong Koso dock kit na ito mga bossing. So ayan yung packaging nya. So, makikita nyo mga bossing, may handle talaga siya. So ganyan lang siya, bubuksan lang siyang ganyan. Tapos ayan, may cover na foam. You know, yan, may manual siya. Tapos ito na yung mismong kit. Yan, kung nakita nyo mga bossing, head siya, bali head tsaka black. Ayan, head at black siya mga boss. Tsaka ang kakaiba pa rito, ito, yung cover niya kulay orange. Ngayon lang ako nakita talaga ng orange. Ang alam ko kasi sa Koso dock mga boss is kulay red lang. So ayan siya mga bossing, may nakalagay na Koso. So legit to mga bossing legit na Koso. Yan, packaging pa lang. Tsaka manual. Yan, legit na. So ito mga bossing, kung nakikita nyo itong tatlong to, mga fittings at air breather yung isa dyan. Tapos meron ditong manifold pang 4 valves syempre kasi 4 valves tong head na to. So ayan, ang kagandahan dito mga bossing, pwede siya sa pang card type at pwede siya sa pang FI kasi may silagayan siya ng injector. Ayan o, tatanggalin lang itong cover na to. Napakaganda. Tapos ito mga bossing, ano to, pin siya na ito. Ito yung pinaka cam gear niya So ayan siya. Ayan yung pinaka cam gear. Same lang din nung pang air cooled. So lagyan natin dito. Tapos ito yung spacer do sa spacer niyan dito. Yan. Yan, medyo maingay lang mga bossing kasi may nagbibideo sa kapitbahay. Yun, lalagyan ko na lang ng ibang background music para hindi tayo maka-copyright. Tapos punta tayo sa piston. Ayan, Koso rin ang piston nito mga bossing. Forged piston. Koso.
Ayan, Koso. Pero ang sukat nito mga bossing is 63. Ayan, pang 63 ang piston na ito mga boss. Yung block nya. Yan, lagay natin dyan. So, punta tayo dito sa block. Ayan, napakagaan nito mga bossing. Iba yung gaan niya sa ibang chrome bore na nahawakan ko. Ayan, Koso nakalagay. Tapos ayan, kung mapapansin nyo may mga water jacket. So ang structure na ito ng head na ito tsaka ng block is parang mga Aerox NMAX Sniper, MXI 125 at MX. Ayan, may mga water jacket yung block tsaka yung head nya may water jacket din. So lagyan natin dito to. Ito pala yung mga bossing fittings. Ayan, dito nilalagay yung fittings. Yan. Tapos yung isa doon sa head tsaka bali dalawa pala yung nasa head. Mamaya papakita ko rin. Yan, set aside ko muna rito. Tapos tanggalin ko muna to. Yan. Lagay muna natin dito sa Gedli. Ito pa ibang kasama niya. Ayan, may original siya na spark plug. Ayan. Iridium Power Denso. Ayan. May sarili siyang spark plug mga bossing. At syempre may sarili rin siyang spark plug cap. Ayan. Check natin, tingnan natin. So ito mga bossing yung spark plug cap niya mismo, NGK, naka-bend na siya yung spark plug cap niya. Hindi siya tulad ng air cooled ng Koso, diretso. So next mga bossing, meron tayo ditong piston ring. Ayan, hindi mawawala to, syempre kailangan to. Ayan, piston ring ng ating piston. Ayan, lagay natin dyan. Tapos itong mga to, cams to eh. So ito yung mga cams niya bossing, isang intake at isang exhaust. So tulad kasi nung pang air cooled, may nakalagay mismo sa kanyang cam gear na in at exhaust. So ayan, research ko mga bossing. Ayan, kung nakikita nyo sa inyong mga screen, yan yung intake at exhaust. So bali kasi may kulay ito, isang pula at isang blue. So next, hindi muna tayo dito. Pero ilalabas ko na siya. Ayan. Meron pang nakatago dito sa ilalim eh. So kailangan muna tanggalin ito. Kailangan ko siya iangat. So ayan mga bossing, nakita nyo meron pa siyang box dito. So yan, tanggalin natin. Marami pang laman tong box na to eh. Yan, ito yung box. Isa-isahin natin yung laman. Yan, tatabi ko lang muna to. Okay mga bossing, ito yung box. Ayan, buksan natin para makita natin yung laman. Yan, itataktak ko na. So ito, meron siyang mga head gasket at base gasket na aluminum at copper. Pero maninipis lang siya mga bossing. So tatlo yung kulay silver na maninipis. Tapos isang copper na gasket. Tapos ito yung pinaka, hindi ko alam kung head gasket to. Oo, head gasket nga to. Ito may water jacket din. So ayan. Tapos ito yung mga clamp nya. Clamp sa manifold. Saka mga tornilyo sa manifold. Itong habang stick na to, hindi ko alam kung para saan to. Pero parang ano eh. Kung titignan mo, alam niyo yung mga pang-adjust ng shocks, ng mga rear shocks. Parang ganun siya. So hindi ko alam kung anong use niya. So ayan. Tapos ito naman may guide. Ito ang dalawa. Guide ng ano yan, ng cams, ng intake at exhaust. Tapos may apat na copper washer syempre. Tapos may dowel, dalawang dowel. Parang dowel ata yan sa head cover nya. So tapos ito mga bossing, meron na siyang
O-ring mismo. Ayan. Ito yung kinagandaan dito sa Cosodok na LC. Kasi sa Cosodok na air-cooled, walang ganito. So, kailangan mong gumawa through gasket maker or silicone gasket. Yan. Dito yan nakalagay. So, dito yan nakalagay mga bossing, yung gasket na to. Itong silicone gasket na yan. Dito nakalagay yan. So, iangat to. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya nakalagay. Ayan. Ito na yung mga gasket niya, silicone gasket, guide ng cams. Ayan, meron tayo dito piston pin, piston lock, tapos may mga o-ring. Hindi ko alam kung para saan tong o-ring na to, na orange. Pero itong tornilyo na to, ito, tsaka may copper na, ito. Itong dalawang to, itong copper na to na washer, tsaka itong tornilyo. Para yan dito mga bossing, sa block yan. Yan yata yung nagsisilbing drain ng coolant. Parang sa mga Aerox sa NMAX, may mga ganyan sa ilalim ng mga block nila. Okay mga bossing, dito tayo sa ating main event. Ayan, ang mismong head. Iba tong head na to kasi, ayan kulay orange. Hindi ko alam na may ganito pala na orange. Ang alam ko kasi red lang. So mga bossing, buksan natin to para makita natin yung loob. Pero kung mapapansin nyo mga bossing, ang dami niyang tornilyo palibot. Hindi katulad ng Cosodok na air cooled. Parang 7 lang ata yung mga tornilyo. Ito ang dami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, 10 yung yung tornilyo niya. Tapos pakita ko lang din muna ito bago natin buksan. Yan, bali yung valve size pala na ito mga bossing is, ayan, 23-21. Medyo mas maliit ng 1mm kumpara do sa air cooled. Kasi yung air cooled na Cosodok is 21-24 ang valve size nun. Tsaka mas napansin ko mga bossing malalim yung chamber na itong Cosodok na na water cooled. Kesa kumpara do sa Cosodok na air cooled, mas malalim to, tsaka mas malaki ang chamber. Tapos ayan, makikita nyo may mga water jacket siya. Napakaganda na ito mga bossing. Diyos ko po, pangarap ko rin magkaroon ng ganito. Di bale, pag yaman ko bibili ako na ito kung may mabibilan pa. Pero so far ayan, napakaganda na itong head na to. Tapos ito pala yung sa sa breather niya. Ayan mga bossing, breather. Kung naalala nyo kanina yung tatlong fittings na red, blue, and silver. Ayan, dito nakalagay yon. Tapos yung isa, ayan, dito sa gilid ng block. Tapos yung isa dito sa gilid ng head. Ayan, papakita natin. Hanapin lang natin yung mga fittings. Ito yung mga fittings. So ito yung mga fittings niya mga bossing. Yan, pakita natin kung saan nakalagay. So isa lang naman yung mga sizes niya, no? So bahala na kayo kung saan nyo gustong ilagay yung mga kulay-kulay. So ayan, ito sa breather. Diyan nakalagay. Ayan. Tapos may higpitan siya mga bossing. Ayan, pwede nyo higpitan na tornilyo ng yabe. Tapos itong isa, ayan, testing natin. Ayan, napakaganda. Tapos itong isa mga bossing, ayan. Ito naman yan sa may block. Ayan, napaka-pogi mga boss. Napakaganda. So pakita ko lang pala yung itsura ng head. Ayan yung itsura ng head niya mga bossing. Itong nasa kanan nyo, yan ang Cosodok na water cooled. Tapos itong nasa kaliwa nyo, ito yung Cosodok na air cooled mga bossing. Ayan, magkaiba ang layo ng diferensya sa itsura. Tapos pakita natin yung harapan. So ayan yung mga bossing, itong nasa kanan nyo, yung pa rin syempre ang water cooled na Cosodok. Tapos itong nasa kaliwa nyo, ganun pa rin,
Cosodok na air cooled. Ayan. Tapos lipat natin sa kabilang side naman. Ayan. Ayan ang itsura ng Cosodok na water cooled, yung sa gilid niya, sa may head cover or sa may Mickey Mouse cover. So kung pag ikukumpara, halos wala namang pinagkaiba sa itsura. Marami lang tornilyo itong Cosodok na water cooled kumpara dito sa Cosodok na air cooled. Mas maraming tornilyo to sa cover niya ng Mickey Mouse. Tapos may breather sa taas. Tapos mga boss, ikot tayo. Isa pa. Yan, dito naman tayo sa chamber niya. Yan, ito yung chamber nung Cosodok na water cooled. Ayan. Kitang-kita naman ang diferensya kumpara dito sa nasa kaliwa nyo na Cosodok na air cooled. Ayan. Unang-una, walang water jacket itong kabila, yung air cooled. Tapos itong water cooled na Cosodok may water jacket. Parang mga Aerox NMAX, Sniper, MXI, MX125 ganun. Tapos may breather, may breather na siya dito sa gilid. Hindi tulad ng Cosodok na air cooled, ang breather niya nandito. Yan. Tapos mga bossing, check din natin ito, yung kamitan ng manifold. Ayan, kung makikita nyo, pa-rectangle na to eh. Oh, ito, pa-rectangle na tong kamitan ng manifold nya. Tsaka 4 yung tornilyuhan. Hindi tulad nung Cosodok na air cooled, 2 lang yung tornilyuhan ng manifold nya. Yung ano naman, yung mga portings nya, ayan, mukhang okay naman. So may konting ano lang, syempre imperfection, hindi na may iwasan yan. Yan, katulad nito, ayan, sa casting nya, sa molde siguro to. So hindi ko lang kung ano kung kailangan pang kinisin yan para maging perfect or as is na yan. Siguro pwede lang as is na rin siguro to, pero depende sa preference ng bubuo. Punta naman tayo dito sa exhaust port. Ayan. Mas maraming imperfection dito. Ayan. Kitang-kita yung mga pinagkulmahan ng casting niya, ng molde nito. So ayan mga bossing, kalasin natin to para makita natin yung loob netong nung lagayan ng mga cams niya. Okay mga boss, pakita ko lang din itong pagkakaiba na itong mga tornilyo. Pero pares na pares siya sa Cosodok na air cooled. Mas marami lang tornilyo to, pero yung pinakagitna, ayan, mas maikli siya. So ayan yung hindi naman kayo malilito. So yung maikli na tornilyo na yan, lagi yan dito. Yan. Kahit naman doon sa Cosodok na air cooled, yung maikling tornilyo, yan, nag-iisa lang yun, dito rin nakalagay. So ayan, tanggal na yan mga tornilyo. Tapos tanggalin na rin natin to. Mga ano lang naman to hindi maigpit yung lagay. Okay mga bossing, yan, tanggalin natin yung mga tornilyo pati head cover nya. So ayan, may foam yan dito. So tanggalin muna natin. Ayan, shim type pa rin siya mga bossing. So shim type, so ibig sabihin wala siyang rocker arm mga bossing. Ayan, para siyang Raider 150. Ayan, ganun ang structure nya. So ayan yung loob nya. Dito sa loob yung spark plug cap. Yung spark plug I mean. Tapos yung head cover nya, ayan. Dito mga bossing, yung ayan, makikita nyo may gatla. So ito yan yung sinasabi ko kanina, itong silicone gasket na to. So ayan, dito nakalagay yan, paikot pati dito, ayan. Ayan. So hindi siya katulad nung Cosodok na air cooled. Wala siyang silicone gasket na built-in na ganito. So kailangan mo mag-provide or gumawa through gasket maker or silicone gasket. So ayan, lalagyan mo yan dito, papaliguan mo yan para mahulma siya. So yun yung magsisilbing sealant nya.
Tapos dito mga bossing, wala akong gasket na nakita na kasama dito sa kit. So bali, ang ilalagay sa kanya, may silicone siya sarili. Ano? Makikita nyo may parang awang yan, yung mga gilid-gilid yan ng cover nito. So andito siya, kasama siya dito. Napakaganda, napaka-perfect na itong kit na to mga bossing, kasi hindi ka na may stress na kailangan maglagay pa ng silicone maker, gasket maker. Yan, para ma-seal itong mga to. So, yan, may sarili siyang silicone gasket. Napakaganda. Hindi siya katulad ng air-cooled. Yung air-cooled kasi pag nasira na yung ganito, yung ano ba tawag diyan? Yung gasket niya, karton lang yun eh. Pag nasira yun, wala na. So kailangan mo ipalit doon silicone. Yan, gagawa ka silicone maker para ma-sealed yun. Kasi laging may langis yan dito eh. Kasi ganito ang ano niyan, ang forma niyan. Ayan, laging may langis yan dito mga bossing, mga 10 ml ang langis niya na naipon dito. So ayun lang mga bossing. Yan, sana may na ulit kayong kakaiba or nalaman nyo kung ano yung pinagkaiba nitong Koso Dock na water cooled sa Koso Dock na air cooled lang. So ayun lang mga bossing. Follow naman mga bossing sa TikTok at subscribe na rin sa YouTube ko. Yan, Porbal's PH lang. Yun lang ang ating Facebook, YouTube at TikTok. So ayun mga bossing, maraming salamat. So ayan, napaka ganda na itong na-review natin na pyesa ngayon sa harapan natin. It's an honor na makapag-review ng ganito. So sayang lang hindi tayo magkakaroon ng ganito. Pero malay natin, baka sooner or later magkaroon din tayo nito. So sana. Ayan. Thank you mga bossing. Salamat sa panonood. Salamat po. Ingat po ang lahat.